Good morning po sa lahat. Morning po, yan. Ano ba date ngayon? January 4, 2026. 26 na, no? First Sunday po ng taon. Happy New Year po ulit sa inyo. Yan. Uso na naman yung mga, yung mga sinasabi nilang, New Year's resolution. Lahat gagawin, hindi ko na gagawin, hindi na kakain daw. Mag-aaral na raw daw. Tataas na raw ang aking grade daw. Yan. Maraming pangako tayong ginagawa. Pag ganitong araw, New Year, para buong taon, gagawin natin, di ba? Pero, may kilala ko isang tao. Pag siya nangako, hanggang doon pa, hanggang ngayon, tinutupad niya. Kilala niyo ba kung sino siya? Si Jesus. Yun yung pangako niya sa atin na noon hanggang ngayon, lahat ng pangako niya hindi nababali. Alam natin lahat na naranasan natin yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Ayan. Sabi po sa Hebrew, wait lang po. Ay, wait po. Parang pastor Sorry. Yan. Sabi po sa Hebrew 13:8, si Jesucristo ay hindi nagbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon, at bukas. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Tayo po tayo. Panghawakan natin yung pangako ng ating Panginoon. Kahit kailan, hindi siya nagbabago. Kahit kailan, every time na lalapit tayo sa Kanya, hingi tayo ng guidance sa Kanya, hindi tayo pababayaan. Hallelujah. Tayo po manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po, Lord, na kami nagkatipon-tipon, Panginoon, upang magpuri, magpasalamat sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa darating na taon, Panginoon, na darating, Panginoon, nawa, Panginoon, patuloy kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Ikaw, Lord, yung aming unahin sa aming buhay. Ikaw, Lord, lagi ng aming isik, Panginoon. Yung word mo, Panginoon, ang aming basahin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, dahil kayo patuloy, Panginoon, ng aming Panginoon sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Alam namin, Panginoon, na patuloy ka, Panginoon. Patuloy mo kaming kasamahan, Panginoon, kung saan man kami naroon, Panginoon. Guide us mo, Panginoon, ang aming hahawakan, Panginoon. Ang salita mo, Panginoon, ang aming hahawakan noon hanggang ngayon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Lord, hallelujah. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kaming
ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo'y aalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo'y ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailanpaman. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, sa bawat araw, pag-ibig mo ay lagi nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang Hallelujah! nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo'y aalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo'y aalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, minsan pa babago. Walang hanggang papuri sa'yo'y aalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay.
hallelujah. Amen. Deserve the Lord yung malakas sa palakpak. Hallelujah. Amen. Woo! Hallelujah. Tayo magpuri sa ating Panginoon. Lagi mang nagbago, ngunit di ang pag-ibig Amen. mo, Jesus. Ikaw ang katiyakan, ako'y magtitiwala, ikaw ang pag-asa. Tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. Sa araw na to, may panibago sa araw na to. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Nabutihan may panghahawakan ko. May panibagong simula. Hallelujah. Amen. Habang patungo sa bagong bagay na iyong ginagawa, makapangyarihan ka, Jesus. Ikaw ang pag-asa, tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. Sa araw na to, may panibagong Sa araw na to. may bagong kabanata, May lakas na harapin ang bukas. kabutihan may panghahawakan ko. May panibagong simula. Amen. Habang patungo sa bagong bagay na iyong ginagawa, makapangyarihan ka, Jesus. Ikaw ang pag-asa, tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. Sa araw na to, may panibagong Sa araw na to. may bagong kabanata, May lakas na harapin ang bukas. kabutihan may panghahawakan ko. May panibagong simula. Yeah. Higit pa. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naiisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mo gawin. Oh, hallelujah. Woo! Higit pa Hallelujah. sa nalalaman, higit pa sa naiisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mo gawin. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naiisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mo gawin.
Sa biyaya mo, Panginoon. Kami kumakapit. Woo! Ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat ka ng tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ko'y biyaya mo sa ako'y nabubuhay, mahigit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Pasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako'y kumakapit. Ang lahat ko'y biyaya mo sa Isang pa. sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ito'y biyaya mo sa Amen. O, lahat ay sasayaw, ha? Amen. Woo! Hallelujah! sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, pupurihan Isa pa! ka. Sasayaw! Woo! Sa talwa. Sa salamat, tatalon sa galak, at pupurihan ka. Sasayaw! Woo! Amen! Sa salamat, Woo! Isang pa! Ay, sumayaw! sasayaw Sa tuwa. sa salamat, Tatalon. Sa ganda. pupurihan ka. Pupurihan ka. Sa Biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako lumakapit. At lahat ito'y Sa ulit pagkakataon. sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ito'y biyaya mo
God bless you, worship team. Kasama po ang tech group sa mabiyaya na pagsamba natin ngayong umaga. Na-bless po ba tayong lahat? Nakaka-bless po ang mga mensahe ng awitin dahil yan po ay testimony natin from yung previous year, 2025. Ganun po kabiyaya ang Diyos natin. Amen? Mabiyaya ang Diyos natin, tapat ang Diyos natin, at siya din ay mabuti sa ating lahat. Kaya naman po, sa pag-start ng linggo o ng araw na ito ng 2026, ay sikapin po natin na maranasan pang patuloy ang biyaya ng Diyos na dumaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga po sa Psalm 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow you or shall follow us all the days of our lives. So, wag po tayong panghihinaan ng loob because ang promise po ng Lord, yung goodness niya, yung faithfulness niya, yung grace niya will follow us all the days of our life. So, panghawakan po natin yan at naniniwala po ako na hindi iaalaw ng Panginoon ng pagkulangin tayo because our God is our good provider and siya po yung author ng mga lahat ng blessings na natatanggap natin. So, everybody, prepare na po natin yung ating best tithes and offering. Lahat po tayo ay magbibigay with a joyful heart. Pupunta po tayo dito sa unahan. Sa gitna po ang ating daan at sa gilid po ang ating labas. Come on, tayo po ay iniimbitahan na sa umagang ito. Let's give our tithes and offering with joy in our hearts. Amen. Makakapagbigay na po tayo. God bless us all po sa mga nakapagbigay ngayong umaga. And para po sa mga kapatiran natin na kasama natin online, na makikita po natin sa screen ang atin po kung saan po tayo pwedeng magbigay through GCash or bank natin po pwedeng i-transfer, bank transfer. So, inaaniyahan po na lahat talaga ay faithfully we can give our tithes and offering para sa ating Lord. Sama-sama po tayong manalangin at magpasalamat sa araw na ito. Let us pray. Father God in heaven, we praise you and we glorify your name. Salamat po sa mga blessings na ito, sa mga offering, tithes na aming ipinagkaloob sa umagang ito. Dalangin po namin na patuloy na lumago ang aming financial na kalalagayan ng aming mga buhay upang sa gayon, Panginoon, mas malawak pa, mas marami pa, mas ma-bless ka pa namin financially, O Lord God. Help us, O Lord. Give us the enough strength, Lord, sa aming mga pagtatrabaho so that maibalik namin sa inyong karapat-dapat na pagsamba namin sa pamamagitan namin ng pagbibigay ng aming mga tithes and offering. Once again, Lord, from the bottom of our heart, Lord, ay nagpapasalamat kami sa mga biyayang ito na aming binibigay mo sa amin at ibinabalik naman po namin para sa iyo. Sa iyo po ang papuri, ang pagsamba, sa pangalan niyo po, Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay, para naman po sa ating mga nagdaos ng kaarawan at magdadaos pa po this week. Last week po ay nagdaos po ng
kanyang kaarawan. Isa po sa mga junior pero wala siya ngayon. No? Batiin pa rin natin si Jamela Urmeneta. Jamela Urmeneta. Ang hirap ng apelyido niya. December 29 po yun, isa sa mga junior natin. Sayang din natin siya nakasama. But Jamela, belated happy birthday kung ikaw ay nanonood. Of course, sa January 6, nandito po ba siya? Isa po siya sa Kananayan, bagong nanay natin, na magsa-celebrate ng birthday sa January 6. Happy birthday, Sister Vanessa Haven. Wala po siya, Sister Tess. Wala din po siya. Happy birthday, Sister Vanessa. And of course, sa January 9, ang poging-pogi. Poging-pogi. Lalo siyang pumupogi. May kaagaw na ang mga pogi dito sa ating church. Happy birthday, January 9, Brother Chris Anthony Samaniego. Happy birthday. And of course, hindi po tayo papayag na hindi po tayo aawit. So lahat po tayo ay aawit ng isang masayang happy birthday and may the Lord God bless you. Happy birthday to everybody. Let's sing. Happy birthday, Sister Jamela. Happy birthday, Sister Vanessa. And happy birthday, Brother Chris. May the Lord God bless you. Awit po tayong lahat. May the Lord God bless you. Ayan. Pasensya na po at ako'y walang boses ngayon. Anyway, happy birthday po sa inyong lahat. Nawa po ay sabi ng verse natin kanina, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. So, God bless you sa lahat po ng mga nag-birthday. At ngayon naman po, para sa ating mga announcement, patuloy pa rin ang ating ginagawang 939 po. Ito po ay yung tinatawag nating moments of prayers. Hopefully po this year, ay sana po maka-join na po tayo lahat. Ang hirap po talaga, mahirap lalo na sa mga nagtatrabaho. Sometimes yung alarm ng cellphone ko ay tunog ng tunog. Sabi ng mga staff ko, "Ma'am, cellphone mo tutunog ng tunog." So ibig sabihin, it's okay lang 'yon. At least ay nare-remind ako na kailangan ko nang mag-pray. Sana po lahat din po tayo, maka-join po tayo. 5 to 10 minutes prayer ay malaking bagay po ito para sa kingdom ng Lord. So join us every 9 a.m. po, 3 p.m. and 9 p.m. po ng gabi. At tayo po ay mag-like o mag-heart doon po sa sinesend sa ating mga prayer items ng ating pastor at ni Sister Ann. So, yun po. Again, wag po natin kalimutan ang 939 na ginagawa natin. Of course, mamaya pong after the service, parents and guardians of Sunday School, attendees, meron po kayong quick orientation with Sister Pam after the service. So yung mga nanay po ng mga kids natin, maiwan lang po tayo saglit para po sa ating orientation ng CBH. Okay? So, ayan lang po ang ating mga balita. At para po kamustahin o i-welcome natin sa umagang ito, ito pong mag-asawa na ito ay nakaka-bless dahil lagi silang palagi may pasabog, meron silang laging invited. At sa umagang ito, ang tinutukoy ko po ay si Sister Tess at si Brother Jemay, si Brother Jeremiah. Lagi po silang on the go kapag nag-i-invite po sila lagi. Kaya naman sa umagang ito, i-welcome po natin ang bago nilang invited. Ito po I believe ay mga youth, no, kabataan. I-welcome natin si Andre Jose. Ayan, nasa si Andre? So, alam na po ng youth. Nasaan? Nasa? Okay. And then, welcome natin. Kanina, nag-join na siya. Si Olsen Rain. Ano to? Brioso. Welcome po natin si Olsen. Ayan. Nakakatuwa po siya, kanina nagpa-participate na siya sa lesson sa discipleship kahit first time niya palang umattend. So, welcome po kayo. So, alam na po natin mga youth, may bago na naman tayong additional youth natin. So, take care of Olsen and Andre. He's coming later. So, alam na natin mga youth.
Okay? So, salamat sa Panginoon sa mga kasama natin. Sana ay makarating pa sila muli sa susunod. So, umaga pong ito ay ihanda na po natin yung ating puso at isipan dahil alam natin na kikilos ang Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig natin ng Kanyang salita. So, itago po muna natin yung ating mga cellphones. No cellphones, just focus sa pakikinig ng Word of God na dadalhin sa atin ng Kanyang likod, Sister Anne Marie Largo Alberto. Ano, Sister Anne? Buong-buong pangalan naman. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay pa po ba tayo? Napalakas po ba tayo ng ating pag-aawitan? Amen. Yan. Sige po. Meron po ba kayong kakilala o kaibigan na parang nagsabi sa inyo, dito lang ako pag kailangan mo ko? Taas nga po kamay. Nakakatuwa naman. Yung iba wala. Pero eto, yung kaibigan na yon na nagsabing, andito lang ako, kasama mo ko, one chat away, one call away. Biglang nung kailangan mo na, sorry, busy, may trabaho. Ay, sorry, may kailangan akong gawin. Not available. Meron po ba? Ano pong pakiramdam? Nakakalungkot, masakit, parang broken promise, o kaya kilala na kita, next time wala. Talo-talo na tayo. Tama po ba? So may mga ganon na laging nandyan, pero hindi yung lagi mong makakasama. Hindi yung laging kasama mo kahit saan, kahit kailan. Pero ngayon po, may pag-uusapan tayo na lagi nating kasama. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Actually, yung pangalan niya nga, yun yung ibig sabihin. So pag-usapan po natin yon, makikita po natin ang ating text sa Matthew. Mahaba po ito, pero basahin po muna natin yung unang key verse natin. So Matthew 1:18 to 25. So siguro po familiar tayo kasi ang DBR natin ay nasa Matthew 1 ng January 1 at nabasa nyo na to. So unahin po natin yung verse 23. Sa Tagalog po basahin ko. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. At siya po yung tinutukoy ko na kasama natin, anumang sandali at sitwasyon ng buhay natin. At alamin natin, saan natin kasama ang Diyos. Saan natin siya nakakasama. Ano yung ibig sabihin na God with us. At ang title po natin is, From Crisis to Calling. So, paano natin nakasama ang Panginoon from crisis to calling? Panalangin po tayo. Hallelujah. Lord, salamat po sa salita mo. Salamat, Lord, sa pagbubukas ng taon. Dineclare mo po sa amin that you are Emmanuel. Kasama ka namin. At naniniwala kami na sasamahan mo rin po kami ngayong umaga sa pag-aaral ng iyong salita. At ikaw po ang magbibigay liwanag sa aming mga kaisipan, sa aming puso, sa pamamagitan ng banal mong Espiritu, Panginoon, upang malaman namin ang katotohanan ng mga salitang ibinigay mo sa amin. Hayaan mo rin po, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa puso ng bawat isa at matouch mo po kami at mangusap ang iyong mga salita. Mangyari po ang iyong kalooban sa kalagitnaan namin. Pinagkakatiwala po namin ang mga sandali na to sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Yan, from crisis to calling. Sabi ko nga po, baka medyo familiar na kayo dito sa ating passage dahil kasama to sa ating daily Bible reading. I hope so talaga na nakapagbasa po ang bawat isa. At nawa itong pag-aaralan natin, ang salita at mensahe ng Panginoon ay makadagdag pa sa kaalaman nyo dun sa naging reflection nyo. So background lang po, ang book po ng Matthew or Mateo ay naisulat para talaga sa mga Hudyo o Jewish audience natin. So may mga background to o context na maliliwanagan kayo later bakit ganun yung nangyari o bakit ganun yung reaksyon ng mga character na pag-uusapan natin. So yung Matthew po, sinulat siya na ipinapakilala si Jesus sa mga Hudyo bilang Mesaya o tagapagligtas. At familiar po ang mga Hudyo noon
sa pangalan na Mesaya o tagapagligtas kasi noong sa Old Testament pa po ay meron ng mga pangako ang Panginoon na magpapadala siya ng tagapagligtas ng mga Hudyo. So eto na nga, kung nabasa niyo po yung Matthew, ay ano pong nasa simula? Mga pangalan na minsan di mo naman kilala at hindi mo maintindihan minsan yung basa, napakahirap. So, minsan search mo pa, sino ba to, sino yung ganyan, para maintindihan natin. After po ng mga pangalan, ang kwento na sobrang alam natin, na kadalasan po ay Pasko ibinibigay, ang tungkol po sa conception ni Jesus. Tungkol sa kwento kung paano ba dumating si Jesus dito sa mundo. Pero kung babasahin po natin siya, nakalagay 'di ba sa Matthew 1:18, ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Hesukristo. At ito na nga ang chika. Ito na nga ang latest sa ating mga kapatid. May isang babae na Maria ang pangalan, nakatakda siyang ikasal. But guess what? Bago ikasal, anong meron? Na lamang buntis ay. At ang nakaalam ay ang kanyang papakasalan na si, very good, nagbasa talaga kayo. At itong si Jose, alam nyo po, kapag kasi nakatakda kang ikasal or engage ka sa panahon nila, good as married na yon. Yon ay binding contract, legal contract sa kanila. Hindi pa nagsasama sa iisang bahay. Kumbaga sa atin ay engage, pero sa kanila, yun ay legally binding. Parang husband and wife na kayo. Tumatagal to ng mga 1 taon bago yung actual wedding ceremony ninyo. So, ibig sabihin, kung si Maria ay buntis, bago sila ikasal, si Jose ay broken-hearted. Hindi pa sila nagsasama, mga kapatid, na buntis si Maria. O mga boys, anong mararamdaman nyo? At ito na nga si Jose, na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. So gusto ko maunawaan po natin ito. Sa English kasi ay to privately divorce. Kaya sabi ko sa inyo, legally binding sa kanila yung engagement na dapat legal din ang pamamaraan ng paghihiwalay nila. Good as husband and wife na. Dito kasi pag engagement, tapos ayaw na ituloy, either run away kang fiancé, nawawala, ibabato mo yung singsing, ayoko na ituloy. Wala pa kayong legal obligation. Sa kanila meron na. Kaya ang pagkaalam na buntis si Maria, bago sila magsama, ay isang malaking dagok para kay Jose o kay Joseph. Sabi nga sa English dyan, because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. So ito yung simula nung kwento ni Maria at saka ni Jose. Wala pa nga yung happy ending, happily ever after nila, ay meron ng issue. At alam nyo po, yung bagay na ito sa panahon ng that time sa Bible ay madaling kumalat. Madali ang chismis. Parang ganun din naman sa panahon natin. Kasi yung community nila, yung honor and shame, ina-uphold po nila. Yung honor ng bawat isa. Lalo na po ang mga lalaki that time. So kung machismis po na si Maria ay buntis that time, hindi lang po siya yung may magagawa ang society. Pati po kay Jose, masisira po ang reputasyon niya bilang isang lalaki. So gusto ko pong sabihin sa atin sa oras na to, this time, walang ka-idea si Jose. Ano ba ang nangyayari? Bakit nabuntis si Maria na papakasalan niya? So siya po ay nasa isang crisis o krisis. Hindi magandang pangyayari sa buhay niya.
So, pag-usapan po natin, when do we experience God with us? God is with us in our crisis. So, nabasa na po natin, may crisis si Jose. Planado na. Di ba pag engage, ang dami niyong pinaplano. Ito guest list natin. Ito venue natin. Ito catering natin. Ewan ko kung may catering ba that time. Pero ganon. Tapos you are looking forward to a future with your wife, with your family. At dun sa magandang plano niya, nagkaroon siya ng crisis. He is facing personal, relational, social crisis ng buhay niya. Hindi lang sa sarili niya. Yung babae na nirerespeto niya at mahal niya ay nabuntis. It's a shocking discovery para sa kanya. Kahit sino naman po siguro, baka tayo na pa, ha? Talaga? Pag nalaman natin. Buti nga wala pang Facebook nun. Baka kung may Facebook nun, ang bilis na post, di ba? Naging trending or viral na. Alam niya hindi siya yung ama. Kasi hindi pa sila nagsama sa iisang bahay. So na-shattered yung dream niya. Ganda ng plano niya. Ito, asawa ko si Maria, bubuo kami ng sariling pamilya. Siguro magiging 100 yung anak namin. Oh. Tapos biglang, hala, magkakaroon ng anak na hindi ako yung ama. Yung reputasyon at future niya at stake, shattered yung future niya. Kasi ano na lang sasabihin sa kanya ng mga tao bilang lalaki? At kaya niya naisip na hiwalayan si Maria dahil buong buhay niya, dadalhin niya yon. Hindi ako ama nito, hindi ako ama nito. Pag-uusapan sila, pagchichismisan sila ng mga taong nasa paligid nila. So siguro po, ganun din sa atin mga kapatid, pumunta tayo sa taon na ito na maganda yung plano natin. Marami tayong nilulook forward. Kaya lang biglang, uy, hindi na posible yan. Biglang may problema sa pamilya, may problema sa trabaho, nakat ang finances, hindi makakapag-aral, may health condition. Yung ang dami niyong plano for this year, pero 4 days pa lang into 2026, may pasabog na agad ang taon. At si Maria, ganun din yung si Maria at si Jose, ganun din yung nangyari sa kanila. Pero ito, pagdating sa verse 20 and 21, pakinggan po natin. Habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, Jose, mula sa angkan ni David, huwag kang matakot. Napakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na spirito. Sabi po dito, si Jose ay matuwid. Pag sinabi pong matuwid or a righteous man, sa English po nakalagay doon, he faithfully followed the law. Ang law po sa kanila, kapag ang babae o kung sino man ang lalaki ay nalaman na may nangyari na hindi maganda outside dun sa pagsasama nila, ay babatuhin po. Ipapahiya, publicly, isi-shame. Babatuhin ng mga tao. So, it's disgraceful po para kay Maria. Kaya privately niya na lang dapat gagawin yung pagtutuwid dun sa crisis nila. So, sumusunod siya sa batas ng mga Hudyo noon na dapat hindi ituloy ang kasal kung may pangyayaring ganun sa kanila bago pa sila ikasal. Pero may grace din. May compassion din. Kahit na-hurt siya, hindi niya pinost sa Facebook para ipahiya. Privately, isi-settle nila yung bagay. So, ganun na yung tumatakbo sa isip niya. He is looking forward for a way out dun sa crisis, pero with grace and compassion, and righteously kung ano yung naaayon sa batas ng Panginoon. Pero habang iniisip niya pa yon at bago pa siya magkaroon ng aksyon, kasi nga,
winiweigh niya siguro, ayaw niya yung bugso ng damdamin niya yung mangyari, na ire-regret niya rin eventually. Pinag-isipan niya, ano ba ang dapat gawin? Anong sinasabi ng batas ng Diyos? Anong sinasabi ng batas nila? Anong nararamdaman ko? At anong gusto kong mangyari kay Maria? So in the midst ng crisis na yon, siguro stress na siya, baka nakakalbo na siya kakaisip, napapakamot na ng ulo, napapahagod sa buhok. God spoke to him in a dream. At binigyan siya ng comfort ng Panginoon dun sa distress na meron siya. Binigyan siya ng clarity ng Lord dun sa confusion. Paano nabuntis si Maria? Pinaalam sa kanya ng Panginoon ano ang totoong nangyari. Binigyan ng kalinawan. At binigyan ng Diyos ng katotohanan, yung mess o yung gulo na meron doon sa kalagitnaan nila. So, nung panahon na hindi pa nagkakadream si Joseph, God is at work na. Hindi niya lang alam. Na-caught siya doon sa gitna ng work ng Lord. At ang nangyari sa kanya, ang naging epekto sa kanya, parang nasa krisis siya. Nasa battleground, nasa confusion. Pero nung wala na siyang alam na gagawin, pero dahil gusto niyang maging righteous pa rin, God revealed Himself sa kanya. Pinaalam niya ano yung plano, ano yung totoo. So pinapakita po dito sa kwento ni Joseph o sa passage na binasa natin, na minsan, yun nga may plano tayo. Baka whole year pa yung pinlano natin para sa mga sarili natin, para sa career natin, para sa family natin, para sa ministry natin. Pero biglang may pasabog, ilang araw lang dito sa taon na to. Pero pinapakita po dito sa binasa natin na in the midst of crisis, na parang silent ang Diyos, hindi pa tayo binibigyan ng clarity ng Panginoon. Yung silence na yan, it doesn't mean His absence. Andun siya, working behind the scene. And if we seek na gawin yung nararapat at yung tama, He will reveal Himself to us. Katulad kay Jose, na naginip siya bago siya umaksyon, bago siya magkaroon ng desisyon, ni-reveal na ng Panginoon yung dapat niyang gawin. So again, God is with us in our crisis. Mga kapatid, alam naman natin yung naging ending ng story na to. Pero ngayon nakita natin na hindi pala maganda yung naging simula. May shattered dream, may shocking discovery, may shattered future. Maaari may mga ganun tayong sitwasyon sa buhay natin. Whether last year, this year, o noong-noon pa. Pero nawa maisip natin na i-consult pa rin sa Panginoon, alamin yung nais niya, at hayaan natin na i-reveal ng Panginoon yung nais nating gawin sa sitwasyon ng krisis natin. Kasi God is with us in our crisis. Sabi nga po sa Psalm 46:1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. So sa mga krisis, confusion, sa mga problema, sa mga biglaang pangyayari na hindi natin ine-expect, biglaan nga redundant ako. Andun po ang Panginoon. Nauna na siya sa atin. Alam niya na po ang sitwasyon. Kailangan lang natin isik siya. Isik yung righteous things na dapat gawin na naaayon sa salita niya. Kaya isingit ko na rin po, mahalaga po yung pagdi-DBR natin. Kasi dun po natin makikita ano yung nais ng Lord na gawin natin sa buhay natin. Ano yung katotohanan ng salita niya. Kaya po sa mga buhay natin, ang crisis po is not a sign na iniwan tayo ng Panginoon. Yung crisis po, madalas yan ang lugar na nire-reveal ng Lord ang sarili niya sa atin. Huwag lang tayong padalos-dalos sa bugso ng ating mga damdamin. Huwag lang tayong padalos-dalos sa ating mga desisyon. Eventually, God will reveal Himself doon sa problema, sa krisis na meron sa atin. Kaya po ngayon, kung meron man kayong sitwasyon sa buhay nyo,
bago pa lang kayo pumunta dito, biglang merong nangyari. Choose righteousness, katulad ni Jose. Choose prayer over panic. And choose trust over control. Pag may crisis kasi gusto na natin kontrolin. Parang sa kanya din, gusto din kontrolin ni Jose. Pero bago pa niya makontrol yung sitwasyon, andun na nag-reveal na ang Panginoon. So trust, let's trust God dun sa sitwasyon o crisis na meron tayo. Kasi God is already there. So una, God is with us in our crisis. At di lang po natatapos doon, hindi lang comfort, hindi lang clarity, at hindi lang din parang ma-feel mo lang na may kasama kayong binibigay ng Panginoon. God is with us for our salvation. Sabi po dun sa sumunod na verse, Mateo 1:21-23, pagkatapos sabihin ng Panginoon kay Joseph sa pamamagitan ng angel na manganganak si Maria, sabi niya dito, manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Alam niyo, nung sinabi to ng anghel kay Jose, bakit naniwala agad si Jose? Di nyo ba natanong nung nagde-devotion kayo? Ang bilis naman maniwala nitong tao na to. Di pag sinabi ni Maria, hindi sa'yo itong anak na pinagbubuntis ko, maniniwala agad. Kasi nga po, aral po si Jose dun sa mga nangyari noong Old Testament, yung mga prophecies sa kanila. Alam niya na yung binanggit ng anghel ay totoo. May ipapadala ang Diyos sa kanila na magliligtas sa kanila. Kaya nung sinabi to ni Jose, big news para sa kanya. Ganun pala. Magiging instrumento pala kami ni Maria at ni Jose para doon sa plano ng Panginoon. Yung mga na-prophesy noon na mangyayari para sa Israel. At very crucial po ito kasi between Old Testament, yung Malakay, yung last book ng Old Testament, hanggang dun sa bagong record sa Matthew, bago po nagkaroon dyan, may gap, may period, sinasabi nila yun ay silent years. Hindi silent kasi walang mga nangyayari, kung hindi walang mga propeta. Pero silent years para sa mga Hudyo, kasi walang sinasabi ang Panginoon sa kanila. Walang sinasabi ang Diyos. Asan na ang Mesaya na pinangako? Ilang taon na kami sa Roman Empire. Wala pa rin nagliligtas sa amin. Kaya big news kay Jose nung sinabing meron ng dadating na tagapagligtas yung mga Hudyo. May tagapagligtas na yung Israel. So nakita nyo po, una may crisis si Jose. Kinausap siya ng Panginoon. At hindi lang inexplain ng Diyos yung sitwasyon. Hindi niya lang sinabi, ay galing sa Holy Spirit yung pinagbubuntis ni Maria. Binigay ng Lord yung plano kay Jose. In-enlighten, liniwanagan ng Panginoon si Jose dun sa magandang plano niya sa pamamagitan nilang mag-asawa. At pinakita doon, kasi may sitwasyon si Jose. Pwede niyang sabihin sa Diyos, pwede ba, Diyos, bago niyo po sabihin sa akin yung plano niyo, ayusin niyo muna yung sitwasyon ko kasi reputasyon ko po yung nandyan. Yung future ko po yung masisira at yung future ni Maria, pwede bang i-fix niyo muna yan? Pero pinakita dito sa pagsasabi ng Diyos ng plano niya kay Jose, hindi pinakamalaking problema ng tao yung kahirapan, yung stress, yung broken system, yung shattered dreams, shattered future. Ang pinakamalaking problema ng tao ay yung kasalanan at yung pagkakahiwalay ng mga tao sa Diyos. At yun agad ang bungad sa Kanya ng Diyos. Ililigtas ko kayo sa kasalanan. Pag naligtas ka na sa kasalanan, natagpuan mo ang Panginoon, ang magliligtas sa'yo, tsaka natin aayusin yan.
yang problema mo. At ganun din po sa atin mga kapatid. Before God fixes circumstances, He fixes our hearts. Ganun pa rin yung sitwasyon. Buntis pa rin si Maria, ikakasal pa din sila, meron pa rin mga chismis sa paligid nila. Pero inayos na ng Panginoon, ng Diyos, ang puso ni Jose. Inilagay na sa tama, pinakalma na. Dun sa pagsasabi ng pangalan ni Jesus, Jesus, the Lord saves, Emmanuel, God with us, it brings comfort to him dun sa kalagitnaan ng crisis niya. So nakita po natin, God is with us in our crisis. God is with us for our salvation. Hindi lang po siya nagpadala ng representative. Yung Diyos po mismo yung bumaba dito para iligtas tayo. Iligtas una sa kasalanan, iligtas sa eternal na separation sa Diyos, at pagkatapos para bigyan tayo ng victory dun sa confusion natin, dun sa fear natin, dun sa brokenness natin. Kita nyo po si Joseph, gusto niya quietly ma-resolve yung issue nila ni Maria. Pero ang gustong ipakita ng Lord, not the ways of man. Hindi lang band-aid solution. God wanted yung eternal solution, yung salvation para sa humanity. So yung nakita ni Joseph na parang scandal sa kanila, God saw as an opportunity of salvation. Sabi po sa Luke 19:10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Mga kapatid, alam ko doon sa mga dala-dala natin, kapag may mga problema na tayo, gusto natin yung immediate na relief. Ma-solve agad yung problema. May clear answers agad. Yung quick solutions. Pero ang Diyos, He wants to offer something deeper. Hindi lang kita alisin dyan sa sitwasyon mo. Papatawarin pa kita. Ire-restore pa kita. Bibigyan pa kita ng panibagong buhay. Kaya nawa, wag po tayong masyadong mag-focus dun sa sitwasyon natin that we miss yung salvation na nagmumula sa ating Diyos. Baka dun sa crisis na ibinigay sa atin ng Panginoon o crisis na nararanasan natin, meron palang gustong ipakita sa atin ang Diyos na gusto niya tayong iligtas dun sa sitwasyon na yon. Kaya po, let's reflect ngayong umaga. It might not be something na katulad kay Joseph and Mary na talagang malaking bagay sa panahon nila. It might be a little detour sa atin o kaya short delay sa mga plano natin. Pero let's look at it. Saan ba kami sinisave ng Panginoon sa sitwasyon na to? At anong opportunity ba yung binibigay ng Diyos sa amin sa kinakaharap namin? Personally, saan ba ako inilalayo ng Diyos o saan ba ako dinadala ng Diyos? Saan niya ako sinisave kaya ako nararanasan ito? So God is with us in our crisis. God is with us for our salvation. Pangatlo po, God is with us in our obedience. Sabi po sa verse 24 to 25, "Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol. Nang manganak na si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol ng Jesus." Sabi ko po, may revelation ang Panginoon kay Jose. Ito na, problema. Jose, ito yung nangyari. Ito yung plano ko. Ngayon po, na kanino ang bola? Na kay Jose. Anong gagawin niya dun sa nireveal ng Panginoon sa kanya? At ang magandang bagay po, God's revelation to Joseph, hindi po siya nauwi sa impormasyon lang.
may action, may obedience. Sabi dun sa verse 24, nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Bahala na kayo sa mga chismis nyo. Bahala na kayo sa iisipin nyo. Bahala na kung anong sasabihin nyo sa akin. Syempre po, dinodominate ng mga kalalakihan noon yung panahon. That time sa Bible. Malaking dagok po yun sa reputasyon niya. Pero bahala na yung shame na yan. Hindi ko gusto ang honor ng tao. Pakakasalan ko si Maria kasi ito yung revelation ng plano ng Panginoon na ibinigay niya. Hindi nakipagtalo si Joseph, hindi siya nakipag-negotiate. Lord, pwede ba? Meron kang anghel din na ipakita dun sa mga tao, tapos sabihin mo, hindi kawawa si Joseph at hindi nagtaksil si Maria ha. Plano ko yan. Walang ganon. Basta sinabihan siya, pakasalan mo, maging asawa ka, maging tatay ka. Ginawa niya. He obeyed. Kinuha niya si Maria bilang wife niya. Inaccept niya yung shame. Naniwala siya sa salita ng Panginoon na ibinigay sa kanya. Kahit na uncomfortable. Kayo po ba magiging komportable kayo sa ganong sitwasyon? Kahit na misunderstood ng mga tao sa paligid niya. Kahit na it will cost him his reputation. Yung obedience niya, hindi inalis yung difficulty ng sitwasyon nila, pero it confirmed God's presence sa kanila. How can we confirm God's presence in our lives? Kung andun yung obedience natin sa revelation na binigay ng Panginoon. Marami po tayong alam na character sa Bible na ganyan. Si Abraham, may yaman sila, may kaya sila. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, umalis ka dyan, pumunta ka dun sa isang lugar na hindi naman alam ni Abraham kung nasaan. Basta maglakbay ka, ituturo ko sa'yo. Sumunod siya. Si Mary, pag binasa po natin yung Luke 1 sa mga susunod na araw sa ating DBR, pagkatapos ng mga ilang books pa, mababasa po ulit natin yung tungkol kay Mary and Joseph. Si Mary, may nagpakita lang sa kanyang anghel, "O Mary, mabubuntis ka. Dadalhin mo ang magliligtas sa mundo." Nagulat din siya dun sa ibinibigay sa kanya. Crisis din to sa kanya bilang isang babae that time. Kasi ang babae that time ay hindi equal ng mga lalaki. Medyo mas mababa ang tingin sa kanila. At medyo mas hindi okay ang trato ng society sa kanila. Pero ang sabi niya, sige, let it be to me according to your will, Lord. Kung ano ang nais mo, sige, Panginoon, mangyari po ito. So ano po yung nire-reveal sa atin ng Diyos sa personal na buhay natin? Ano po yung pinapagawa niya doon sa mga sitwasyon na nararanasan natin? At ano yung plano niya na ipinakita sa atin? Nawa katulad kay Jose, wag po yung maging information lang sa isip natin. Sa pagde-devotion po natin, sa pagjo-journal natin, ano ang ipinapakita ng Diyos? May it also lead to obedience. Sabi po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Hindi man po alam talaga ni Jose paano ma-unfold yung pangyayari na magiging tagapagligtas yung sanggol na dala-dala ni Maria. Pero sumunod siya. Kahit hindi niya 100% nauunawaan. Kayo po, kailangan po ba 100% naiintindihan muna bago tayo sumunod sa sinasabi ng Panginoon sa atin? Sabi po sa Joshua 1:9, Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Yung key verse po natin nakalagay doon, Emmanuel, God with us.
Nasabi ko na po kanina, God with us in our crisis. Nauna na siya dun sa sitwasyon. God is with us for our salvation, salvation from sin, salvation sa kung anumang bagay na kailangang isave tayo ng Panginoon. And God is with us in our obedience. Yung sinabi niya po kay Joshua noon, na do not be afraid, do not be discouraged. Ganon din po yung sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon. Kung ano man po yung binibigay niyang revelation at nais niyang gawin natin, sinasabi niya rin sa'yo yon, Isa, do not be afraid, do not be discouraged. The Lord your God is with you. Kuya Alan, do not be afraid, do not be discouraged. The Lord your God is with you. Kuya Dondi, do not be afraid, do not be discouraged. The Lord your God is with you. Sa lahat po sa atin, sinasabi po yun ng Panginoon. Kaya nasa atin po ang bola ng obedience kahit may pressure sa family, obedience kahit may takot sa sasabihin ng mga tao, obedience kahit walang kasiguraduhan what is waiting for us kapag we take that step of obedience. God's presence becomes evident as we obey. Sabi ko po sa prayer gathering kahapon, na bago yung progress, bago yung promise, at bago kung ano man yung magagawa ng mga tao, we need to seek God's presence. At makikita lang po yung presensya ng Panginoon sa buhay natin if we live in obedience dun sa revelation at mga bagay na pinapakita niya sa atin. So ngayong umaga po, anong nire-reveal sa'yo ng Panginoon? Is it a step of forgiveness? Is it a decision na sundin kung ano yung sinasabi ng salita niya? Or ito ba ay calling that you kept on delaying? Don't fear obedience. Andun na ang Panginoon kasi alam niya yung plano niya para sa iyo. Kaya po mga kapatid, tandaan natin, kung sinabi po sa kanila sa Israel, yung salitang God with us, ganun din po sa atin ngayon. God is with us. Kahit po si Jesus ay nag-ascend na sa heaven, binigay niya po yung Holy Spirit niya to be with us, to be our guide, to be our counselor, to be our comforter, to give us wisdom, to guide us, to direct us, to always connect us sa Diyos. So sa story po ni Joseph, God met him sa crisis niya. God revealed His plan of salvation, and God called him to obey. Dumating si Jesus noon, at hanggang ngayon, He is interceding for us. Jesus entered yung broken situation noon para magdala ng eternal redemption. Eternal yon, so He can still redeem us anuman yung sitwasyon natin. So same with us, God is with us in our crisis for our salvation, in our obedience. Maybe today, pagpasok nyo dito sa church, may mga tanong na agad sa utak nyo. Maybe today, may fear na agad kayo. Maybe today may dala-dala kayo na hindi alam ng mga katabi nyo. Pero one thing is clear. God wants to move you from crisis to calling. Yung naging crisis ni Jose, naging calling niya. Naging instrumento siya sa buhay ni Jesus na naging tagapagligtas natin. Kaya ang tanong po, will you trust God dun sa crisis ng buhay nyo? At isa pang pinakamalaking tanong, will you receive His salvation? Di po siya dumating dito para lang ma-experience yung humanity.
dumating siya to bring salvation para sa ating lahat. And will you obey even when it costs you something? Tandaan po natin, God is with us. Our crisis becomes our calling. So kapatid, isipin mo, ano ba yung sitwasyon mo ngayon? At saan ka dinadala ng Lord at tinatawag para maging instrumento niya to use your crisis for salvation, for victory, for a purpose, for a wonderful calling. Di mo nararanasan yan para lang mahirapan ka. Nararanasan mo yan kasi may magandang plano ang Panginoon para sa iyo. Ngayon po ay Communion Sunday natin. So tinalakay po natin yung from crisis to calling. Ito po ay words of accommodation. Pero dahil plano po talaga ng Panginoon yung iligtas tayo. Pero imagine, kung kayo yung nasa lugar ni Jesus, isn't it a crisis na from your glorious throne, kailangan ka bumaba dito sa lupa na wala namang ikukumpara sa glorious throne mo dun sa heaven. At mamamatay ka pa sa mga taong napakamakasalanan. If we adore yung naging obedience ni Joseph, dun sa plano ng Diyos, kahit it will tarnish yung reputation niya, how much more should we adore the obedience of Christ? Na dumating siya dito sa atin, ni-reveal niya yung sarili niya sa atin, nagdala siya ng salvation. He suffered the cross, the shame, He shed His blood, nasugatan din yung katawan niya for us. So this communion at yung message natin, may it remind us na yung Diyos natin, He is not a distant God. He is God with us. Nasa iyo kapatid. Pero mangyayari yon kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. And from time to time talagang tinatanong to dito sa pulpito. Dahil ang ating mensahe ay God with us. God is with us in our crisis, for our salvation, in our obedience. Bago mangyari ang lahat ng yon, dapat nasa inyo si Kristo. He is extending His grace, His love, the salvation na ino-offer niya sa atin ngayong umaga na to. Kaya if we doubt pa sa puso natin, save na ba ako? Natanggap ko na ba si Jesus sa puso ko? Naintindihan ko na bang tunay yung kaligtasan na nagmumula sa Kanya? Kapatid, don't waste this time. Before we go to our communion, take time to seek and to search your heart. At kung sakaling tinanggap mo na si Jesus, ano yung nire-reveal ng Panginoon sa'yo na gusto ka pa niyang i-redeem dun sa sitwasyon na yan? Dun sa pangyayari na yan, sa past experience na yan, sa strongholds na yan. Let's reflect sa sarili natin. Whether it be fear, unconfessed sin, trauma, past experiences, strongholds na hindi ka maka-breakthrough. God is offering His salvation to you. Tungo po tayong lahat. Let's take time to reflect and to ask God, Lord, ano po yung nire-reveal mo sa akin ngayong umaga na to? I know you are with us.
Meron po ba dito na nung una niyong tinanggap ang Diyos, parang napasabay lang kayo dun sa acceptance prayer? At gusto niyo ngayon na naunawaan niyo, God is with me. At in-offer niya yung salvation to save me dun sa sin, sa eternal damnation, and to bring me in His presence. Kung gusto niyo po natanggapin muli ang Panginoon, ng totoo sa puso niyo, nang walang halong pagkukunwari, nang hindi na pressure, inaanyayahan ko po kayo na i-offer yung heart nyo, i-open yung heart nyo habang nangungusap ang Diyos sa inyo. We are not here to condemn. We are not here to judge. We are here to be God's instrument of His grace, of His love, of the salvation na ino-offer niya. Kaya kapatid, kung ikaw yon, I encourage you and I challenge you to raise your hand. Tungo lang po tayong lahat at pumikit. Hayaan po natin yung iba na gusto mag-meditate para po hindi sila mahiya o hindi sila mag-hesitate to accept Christ. Meron po ba? You are free to raise your hand para po makita natin at may panalangin natin. At kung ikaw naman, kapatid, meron ka pang mga bagay sa puso mo na nireveal sa'yo ng Lord at sinasabi niyang gusto ka niya pang iligtas dun sa mga bagay na yan. Strongholds, fears, disobedience, katigasan ng ulo, katigasan ng puso. This is also a time na i-open yung heart natin sa Panginoon and let Him save us from those things. Ikaw lang ang nakakaalam niyan at ang Diyos. At sa'yo lang din yan i-reveal ng Panginoon. Ngayong oras na to, if you want to start the year right, hayaan mong ayusin ng Diyos ang puso mo. So I also encourage you, kapatid, na itaas din yung kamay mo para may panalangin ka. Kung meron kang nais na makawala dyan at nais mong iligtas ka ng Panginoon, dyan sa sitwasyon na yan, dyan sa pangyayari na yan, dyan sa daladala mo pa sa puso mo. Huwag po tayong mahiya. Taas po natin yung kamay natin para mapanalangin natin. Sige po, manatili tayo dun sa solemnity ng sitwasyon. Yung lahat po nung nagtaas ng kamay, pwede po bang yayain ko kayo dito sa harapan? Bago tayo mag-communion, hayaan natin na ma-save tayo ng Panginoon sa anumang daladala natin. At maging karapat dapat tayo na lumapit at tanggapin yung pagkukomunyon natin. Sige, tayo kayo dito. Yung the rest po ng iba ay pumikit lang at yumuko, yung mga nagtaas ng kamay kanina na nakita ko. Huwag po tayong mahiya. Let's declare, God is redeeming me right now. God is with me in this crisis. And I believe He is with me for my salvation. And He is with me in this act of obedience, of surrender, of opening my heart, my life to Him. Sige po, sa muling pagkakataon, meron pa po ba na nais lumapit sa harapan para may panalangin natin? Kapatid, this is your time
na makawala sa stronghold na yan. Makawala sa bagay na pilit tumatanikala sa'yo kaya hindi ka makamove forward. Hindi mo maranasan ng buong buo yung grace, yung calling ng Panginoon sa'yo. May mga lalapit po sa inyo para ipanalangin po kayo, yung mga nasa unahan. Hayaan nyo lang po na magamit silang instrumento ng Panginoon para maipag-pray kayo, madulog kung ano man yung daladala nyo, at maranasan nyo yung pagliligtas ng Diyos sa anumang sitwasyon na yan. At kung may kapatid man po tayo na nahihiya pa, na lumapit pero may dala-dala, I still encourage you. Sige, manalangin ka dyan sa upuan mo. Hayaan mong mangusap ang Diyos sa puso mo. Hayaan mong bigyan kanya ng freedom sa anumang dala-dala mo. At kapag nakalaya ka na kapatid, dalangin ko na magkaroon ka ng courage at mawala ang fear sa iyo at masunod mo yung magandang plano na nireveal ng Diyos sa buhay mo. Dahil gusto nating i-declare na sa taon na to, we will move forward with breakthrough, with freedom, with power, with an open heart, surrendered spirit sa Panginoon. At kung may nire-reveal ang Lord sa'yo sa mga oras na to, that He wants you to take an immediate obedience. Kapatid, pray for the strength. Lord God, we are praying for the strength na kung ano man yung bagay na inilalagay mo sa puso namin at nais mo, that we take this step of obedience, Panginoon. Give us the strength. Give us the courage. Give us the boldness. Empower us. And teach us to trust you. That you will lead us out from this crisis into the wonderful calling na ibinibigay mo sa amin. Dahil tinawag mo kami hindi lang para maupo, hindi lang para laging makinig ng salita mo, kung hindi maging instrumento, Panginoon, maging living testimony ng salvation na nagmumula sa iyo. Maging testimony ng presensya mo, ng goodness mo, ng kaligtasan na ibinibigay mo. Na maging ilaw din sa mundo na to, katulad ng pagiging ilaw mo sa buhay namin. Panginoon, salamat po sa mga kapatiran ko na patuloy na dumudulog sa presensya mo. Patuloy mo silang palayain, O Diyos. Patuloy mong ipakita that you are with us from the lowest pit ng buhay namin
into the different victories and triumphs na ibibigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon, that you are Emmanuel, God with us. That you are Jesus, our Savior. Tumayo po tayong lahat. Sa pagdako po natin sa ating communion, sabi ko po kanina, si Jesus din may crisis siya. Nung gabi natatraydo rin na siya at alam niya yon. Kinuha niya pa rin yung tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya yung tinapay para to sa mga kasama niyang disciple. Sabi niya, iyon ang katawan niya na inihandog para sa kanila. Pagkatapos nilang kumain, kinuha din ni Jesus yung inumin. Sinabi niya na yun ang kanyang dugo na mabububo sa kaligtasan ng mga tao. Sinabi niya rin dun sa mga kasama niyang alagad that time, na gawin nila yon bilang pag-alaala sa kanya. Dahil kapag ginagawa nila yon, pinapahayag nila yung kamatayan ng Panginoon para sa kaligtasan ng mga tao. At hindi lang doon natatapos yun. Dinedeclare nila that Jesus resurrected and He will come back again para sa mga tinawag niya. So, ang mga elements po na nandito sa harapan natin, mga kapatid, tandaan natin yung tinapay na kakainin natin. It reminds us that God is with our crisis. Nakaranas din siya ng difficulty. Yung katawan niya nga na broken para sa atin. At sinabi niya, sa bawat latay niya, tayo ay magaling na. At dito sa juice na iti-take natin, alalahanin natin that God is with us in our obedience. Kasi siya yung unang nagpakita ng obedience. To the point of death, His blood was poured out for the forgiveness of our sins. At sa kanyang obedience, may that obedience reflect sa atin to live differently according to His will. Kaya po sa ating pagkukomunyon, maalala natin, may it remind us, kasama natin ang Diyos. Anumang sitwasyon ng buhay natin, in the highs and the lows ng buhay natin, kasama natin siya. Whether we have physical ailment, whether we have emotional turmoil, o sobrang gulong isip, He can heal us. At anuman ang pinagdaanan natin, gaano man karumi yung tingin natin sa sarili natin, when we ask for His forgiveness wholeheartedly, nothing can separate us from the love of God. At yung paglilinis niya na ipinigay niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Bago po natin ipamahagi yung
ating mga elements. Kanina may tinutugtog si Kuya Dale. Pwede ba akong tulungan ng worship team? At yung lyrics nung kanta, hayaan natin na mangusap sa atin at i-declare din natin sa ating Panginoon. Kung makakasabay tayo sa awitin, pwede nating sabayan habang pinapamigay ang ating elements with our asherets. Narito ang puso ko, lumalapit, lumuluhod sa banal mong trono. Paging tapatin mo, ikaw ay makapiling upang sa puso't isip ko ikaw ay sambahin. Panginoon, Sige mga kapatid, manatili tayo dun sa spirit of reflection. Lapit natin sa Diyos yung mga puso natin. Magpalinis tayo sa Kanya. trono, paging tapatin mo, ikaw ay makapiling upang sa puso't isip ko ikaw ay sambahin. Kaya ngayon ang puso ko'y lumalapit, patawad ang sinasambit sa aking pag-awit. Kaya ngayon ako'y lumuluhod, narito ang buhay ko, inaalay sa'yo. Panginoon, narito ang puso ko, lumalapit, lumuluhod sa banal mong trono. Paging tapatin mo, ikaw ay makapiling upang sa puso't isip ko ikaw ay sambahin. Kaya ngayon ang puso ko'y lumalapit, patawad ang sinasambit sa aking pag-awit. Kaya ngayon ako'y lumuluhod, narito ang buhay ko, inaalay. Kaya ngayon ang puso ko'y lumalapit, patawad ang sinasambit sa aking pag-awit. Kaya ngayon ako'y lumuluhod, narito ang buhay ko, inaalay sa'yo. Panginoon, lumalapit po kami ngayong umaga na to, Lord God. Na-open po namin yung mga puso namin sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, O Diyos, kung mayroon po sa mga puso namin na karumihan o anumang bagay, Panginoon, na makakahadlang
sa aming pagtanggap sa communion namin, Panginoon ko. Gawin mo pong marapat kami sa harapan mo sa pamamagitan ni Jesucristo. At hayaan mo po, Panginoon, na sa mga elements na hawak-hawak po namin ngayong umaga na to, ay dumaloy, Lord God, ang kapatawaran, ang kalinisan, ang kagalingan, ang kagalakan sa puso ng bawat isa. Panginoon, pagpalain mo po yung mga elements na hawak-hawak ng mga kapatiran ko. Salamat po sa mga ito na nagre-represent ng iyong katawan at dugo. At sa aming pagpartake, O Diyos, ng mga communion elements na ito, Panginoon, inaalala namin ang pagliligtas na ibinigay mo sa amin sa anumang karamdaman, anumang emotional distress, anumang kaguluhan ng isip, at tinatanggap namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Sa pagpartake namin ng element na sumisimbolo sa iyong dugo, tinatanggap namin ang paglilinis at kapatawaran na nagmumula sa iyo. Ang kalayaan, Panginoon, na nagmumula sa iyo sa anumang stronghold ng kaaway at ng mundo na meron kami. At sa pagpartake po namin ng mga communion elements na to, Panginoon, dinedeclare namin na nakikiisa kami at susunod kami, Panginoon, sa mga nais mo, sa pagbabago ng buhay, sa pagiging katulad mo, O Diyos, sa pagiging ilaw sa mundo, Panginoon. At dinideclare din namin, Panginoon, sa pag-alaala namin sa iyo, na muli kang babalik. At nawa matagpuan mo kami, Panginoon, sa pagbabalik mo, na surrendered sa iyo at hinihintay ka, Panginoon, with open arms, na dalhin kami dyan sa presensya mo. Kaya, Panginoon, pagpalain mo po ang mga communion elements na aming ipapartake, Panginoon. Mangyari ang kalooban mo at dumaloy ang lahat ng pagpapala, kagalingan, kalayaan na nagmumula po sa iyo. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Sige po, maaari na po nating itik ang ating communion element na bread, ganun din po ang juice. Sige po, maaari po nating ibaba muna yan. Mamaya na po yan i-collect. Sa pagtatapos po ng ating communion, nawa po wag manatiling symbolism lang sa atin ito, pero maging evident po sa buhay natin na sa crisis ng buhay natin, kasama natin ang Diyos. At hindi yun yung end ng story natin. Kasi may calling siya at magandang plano siya sa buhay natin. At hinihintay pa rin natin ang pagbabalik niya para sa ating mga anak niya at mga lingkod niya. Kaya po ngayong umaga, sa pag-alis po natin mamaya dito sa bahay-sambahan natin, lumabas po tayo na forgiven, renewed, and ready to obey. Ano man yung ni-reveal, ano man yung nilagay ng Diyos sa buhay natin. Kasi alam natin, God is with us. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Tandaan po natin na anumang sitwasyon ng buhay natin, kaya natin ginagawa yung communion kasi inaalala natin siya, na lagi natin siyang kasama hanggang sa eternity. Kaya po, anuman ang daladala natin, we are victorious, God is with us. Tatahakin natin itong 2026 na kasama natin ang Diyos. Lahat po ng papuri, lahat ng pagluwalhati, lahat ng pagsamba at pagdakila ay sa ating Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah, Lord. We praise you. We glorify you, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pagsama mo sa amin. Salamat dahil hindi mo kami iniiwan anumang sitwasyon ng buhay namin. At sa mga hindi magaganda at unexpected na pangyayari sa buhay namin, you find your purpose and your plan. And you make all things wonderful and beautiful in your perfect time, Panginoon. Kaya Lord, as we go on with our lives, Lord God, patuloy ang salita mo ang makapangyari sa buhay namin at panghawakan namin sa isang linggo na to, Panginoon. At salamat po, Lord God, dahil alam namin sa mga kapatiran namin na nagdaos at magdadaos ng kanilang mga kaarawan, ay kasama ka rin nila at ang magandang plano mo sa buhay nila ang makakapangyari, Panginoon. Ang pagpapala at favor ang ibibigay mo sa kanila, O Diyos, at ililid mo sila in the path, Panginoon, na nais mo sa buhay nila. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya, ang mga naisin ng puso nila at matagpuan nila, Panginoon, na ang buhay nila ay maging kagamit-gamit sa kaharian mo, O Diyos. Pinagkakatiwala po namin ang mga kapatiran namin na ito sa iyo. Pinagpapasalamat din namin, O Diyos, ang mga kabataan na na-invite po ngayong umaga na to. Dalangin namin na natagpuan ka nila sa kalagitnaan namin, Panginoon, at naranasan nila sa batang gulang nila, O Diyos, yung presensya mo. At nalaman nila yung magandang plano mo sa buhay nila at patuloy ka, O Diyos, na mangusap sa kanila at kapag sila'y nagkaroon na ng muwang, ay tanggapin ka rin nila bilang Diyos at tagapagligtas sa kanilang buhay. Salamat po sa mga kapatiran ko na nakasama namin ngayong umaga na to, mapa na sa online man o itong face-to-face, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na patuloy nilang maranasan ang presensya mo sa buhay nila. Maranasan nila at naming lahat ang pagkilos mo sa kalagitnaan namin. Maranasan namin ang kamay mo sa anumang gagawin namin sa isang linggo na to. Maranasan namin ang protection mo, ang guidance ng banal mong Espiritu, Panginoon. Ang favor and blessing mo, ang provision mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Tinatagubilin din namin sa inyo, O Diyos, ang aming pastor. Patuloy, Panginoon, ang healing touch, ang igawad mo sa kanya. Dinideclare namin, Lord God, na no sickness, illness, physical weakness can overcome him in the name of Jesus Christ. For we know that you are with him, that you are comforting him, and that you will heal him, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon, sa magandang bagay na natanggap namin sa umaga na to. Dalangin namin na kapagbigay din ito ng kaluwalhatian sa pangalan mo. Sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, patuloy na ang gabay, pag-iingat, ang kapayapaan, kagalakan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, imparanas mo po sa bawat isa sa amin. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagdakila, sa tanging pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Reminder lang po, yung mga parents ng ating mga CBH kids ay maiwan po at imimit po kayo ni Sister Pam. Huwag po muna tayong aalis para po sa short meeting na iyon. Dito po si Brother Alan para sa ating closing song. Yan. Sorry, yung pagkakataon ay tayo umawit sa ating Panginoon. Sa biyaya tayo kakapit. Ngayon po ba? Kaya mo lamang ako nabubuhay
Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumagkapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. God bless po sa lahat. Tayo yung batian. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako lumalapit. Ang lahat nito'y biyaya mo. Minsan pa, sa biyaya ng Panginoon. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. God bless po sa lahat. See you next Sunday.